Ang nakaraan kung saan ang naputol na kamay ay gumalaw ng kusa, parang isang nilalang na muling nagising. Pagkatapos ay gumalaw ito ng napakabilis na mas mabilis pa sa inaakala ng lahat, tumugo sa mga ulap at sumugod patungo sa kalangitan, tumawid sa kalawakan habang nag-iiwan ng maitim na guhit na nilalamon ang bawat liwanag na madaanan nito. At sa itaas, iniunat ng Grand Priest ang kanyang naputol na braso. Ang kamay ay bumalik sa kanyang katawan na parang hindi ito kailanman naputol. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay nagbigay sa kanyang katawan ng isang lakas na lampas sa likas na kakayahan. Ngunit hindi pa siya tapos. Marahan niyang ikinumpas ang kanyang mga daliri, bumuo ng isang maliit na globo ng enerhiya, madilim, nagkukubli ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Napahinga ng malalim ang kanyang mga kaibigan sa gulat, ngunit si Gogeta ay hindi man lang kumurap. Humarap siya sa kanila, kalmado at matatag ang tinig. Huwag kayong mag-alala. Tatapusin ko ito sa lugar na malayo sa planetang ito. Kahit protektado ang planetang ito, hindi nito kakayanin ang laban sa ganitong uri ng pag-iral. Nagsimula siyang umangat, ngunit isang tinig na parang sa bata ang pumigal sa kanya. Huwag, sandali. Lumingon siya. Nakita niya si Zeno sa ibaba, nakataas ang kamay. Pakiusap, ipaghiganti mo ako. Huwag kang mag-iwan ng kahit anong bakas sa kanya. Ako, nagtitiwala ako sayo. Ngumiti si Gogeta. Bawat hakbang ko ay para sayo. Ibabalik ko ang lahat at tuluyan kong ititiklop ang kanyang kadiliman magpakailanman. At sa isang iglap, naglaho siya. Isang guhit ng liwanag ang naiwan na bakas sa kalangitan, nag-iwan ng bakas ng kapangyarihang hindi maipaliwanag. Sa kalawakan, ang pari nakangiti pa rin matapos maibalik ang kanyang kamay, at may isang bagay na naramdaman. Pagkatapos, isang biglaang atake. Isang sipa ang tumama sa kanya ng buong lakas, nagpadala sa kanya papalayo. Bumangga siya sa hangganan ng mismong pag-iral, isang di nakikitang pader na nabasag sa pagsabog ng liwanag. At mula roon, isang napakalaking lagusan patungo sa ibang dimensyon ang bumukas, at nilamon siya ng buo. Pero bago ko ituloy, baka gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat. Sa Planet Earth, isang nakakakilabot na katahimikan ang biglang bumalot sa buong mundo. Ang magkakaibigan ay napako sa kinatatayuan. Si Gohan ay nagsalita, nanginginig ang boses. Hindi ko na maramdaman ang kanilang kapangyarihan, parang tuluyan silang naglaho sa pag-iral. Sumagot si Whis ng kalmado, nasa ibang dimensyon sila. Samantala, si Zeno ay nakatayo mag-isa. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang maliliit na kamao, nakatingala sa langit, mga matang pilit pinipigilan ang pagluha. Pakiusap, bumalik kayo ng ligtas, kayong dalawa. Sa isang lugar na lampas sa kayang maunawaan ng isipan, isang kakaibang dimensyon. Mabigat ang oras doon, nakakatakot, at hindi pamilyar. Mga planeta, wasak at nakabitin sa kawalan, walang orbit. Isang nakakasakal na katahimikan ang bumabalot na para bang pati tibok ng puso ay unti-unting humihina. Doon, biglang nagpakita si Vegeta. Dahan-dahan siyang bumaba sa gitna ng walang katapusang kawalan. Ilang metro ang layo, nakatayo ang Grand Priest, walang bakas ng pagkabahala, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Sa kanyang isipan, eksakto, ayon sa plano ko. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Gogeta at nagsalita. Alam mo ba, ang lahat ng nangyayari ngayon, matagal ko nang nakita. Isa na lang ang natitirang hakbang. Isa na lang. Kumunat ang noo ni Gogeta, ngunit walang gaanong interes sa kanyang mukha. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ngumiti ang Grand Priest. Napakahusay. Ang lugar na ito, ang nagbigay sa akin ng matagal ko nang hinahanap. Tinaasan siya ng kilay ni Gogeta, may halong pangungutya ang ngiti. Talaga, binigay sa'yo ng lugar na to ang gusto mo. Sige nga, tingnan natin kung may maibibigay din yan laban dito. Bigla siyang naglaho sa nakakatakot na bilis, at sa isang iglap, bumangga ang ulo ni Gogeta sa tiyan ng Grand Priest, nang may napakalakas na puwersa. Nanginig ang Grand Priest at napayuko, sabay sabog ng hangin mula sa kanyang dibdib, ngunit hindi nawala ang kanyang ngiti. Mahinang bulong niya, magandang atake, pero ang nakakalungkot, binigyan ka ng lugar na ito ng lakas para umatake, hindi ng lakas para mabuhay.
Iniunat ng Grand Priest ang kanyang kamay sa likod at may marahang tunog ng pagbitak. Isang maliit na orb ng enerhiya ang nabuo, marupok, halos hindi makita, ngunit mas mabigat, mas mapanganib, na para bang may dalang bagay na hindi kailanman dapat pakawalan. Ngumiti ang Grand Priest ng may kumpiyansa. Magsimula na tayo. Sumugod siya ng sunod-sunod na suntok, bawat isa ay mas malakas kaysa sa nauna, sapat upang wasakin ang isang planeta. Ngunit si Gogeta, nakangiti lamang, ay hinarang ang bawat atake ng napakadali, parang wala lang ang lahat. Napahinto ang Grand Priest. Kumalat ang pagkabigla sa kanyang mukha, napalitan ng galit at pagkadismaya. Ngumiti si Gogeta. Ang tunay na lakas ay wala sa dilim na ginagamit mo, kundi sa linaw ng espiritu. Lumapit si Gogeta at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa dibdib ng Grand Priest, puno ng ganap na kumpiyansa. Dapat inihanda mo muna ang sarili mo bago ang lugar. Inakala mong mas dakila ka kaysa sa tunay mong kakayahan. Isang napakalakas na alon ng enerhiya ang sumabog mula kay Gogeta, at walang awa nitong pinalipad ang Grand Priest sa kalawakan hanggang sa bumagsak siya sa isang kakaibang planeta sa matinding bilis. Ang epekto ay nagdulot na tila sasabog ang mismong planeta matapos ang ilang segundo. Ngunit hindi sumuko ang Grand Priest. Buong determinasyon niyang sinabi, gusto ko lang subukan ang lakas mo, pero mukhang kailangan kong dagdagan ang presyon. Sumigaw siya ng buong lakas habang kinokolekta ang kanyang enerhiya. Isang madilim at nakapanlulumong liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan, parang isang singsing na sumasakal at nilalamon ang lahat sa paligid nito. Bigla siyang nagbago sa mas nakakatakot na anyo, itim sa ibabaw ng itim. Ang mismong kadiliman ang naging kanyang katawan. Napakabuti, sabi ng Grand Priest. Ang kadiliman na ngayon ang pinagmumula ng aking kapangyarihan, at ang liwanag naman ang sa iyo. Tingnan natin ngayon kung sino ang maghahari. Bigla na lamang naglaho ang Grand Priest at naglunsad ng isang napakalakas na atake sa mukha ni Gogeta. Sa pagkakataong ito, tinamaan niya ito sa unang pagkakataon. Ngunit ngumiti si Gogeta at sinabi, magaling. Kahit papaano, naabot mo ang 30% ng aking lakas. Sadyang hindi ako gumalaw para subukan ang iyong sinseridad. 30%, hindi na masama. Hindi ba? Naramdaman ng Grand Priest ang matinding paghamon. Nagsimula ang labanan, mabilis, brutal, at marahas. Bawat suntok ni Gogeta ay kalkulado, habang ibinubuhos ng Grand Priest ang buong lakas niya. Ngunit kahit ang kanyang pinakamalalakas na atake ay walang epekto kay Gogeta. Ang mga planetang nakapaligid ay nagsimulang magbitak. Ang tunog ng nagbabanggang enerhiya ay umalangaw-ngaw na parang kulog sa kakaibang dimensyong iyon. Pagkatapos, biglang tumigil ang labanan. Isang mabigat na katahimikan ang naganap. Nagsalita si Gogeta. Lahat ng pagtatangka mo ay mabibigo. Kahit anong gawin mo, ang liwanag ay laging mananaig sa kadiliman, hindi ito kayang mag-iwan ng marka kapag naroroon ang liwanag. Ngunit ngumisi ng masama ang Grand Priest. Sa tingin mo ba may hangganan ang kadiliman? Minsan, kailangang malinlang ang liwanag para malaman kung saan talaga nanggagaling ang tunay nitong lakas. At doon nagsisimula ang aking mahika. Biglang may nagbukas na napakalaking tarangkahan sa likod ni Gogeta, parang isang itim na kawalan. Ang mga partikulo sa kalawakan ay nag-vibrate sa paligid nito. Ang liwanag ay tila hinihigop paloob, at ang grabidad ay naging mabigat at nakakatakot. Mabilis na lumingon si Gogeta, ngunit nanatiling kalmado. Sa sandaling iyon, sinamantala ng Grand Priest ang maliit na pagkagambala at muling nagtipon ng enerhiya. Sumigaw siya. Subukan mong harapin ito kung kaya mo. Ngayon, lalamunin ng kadiliman ang iyong liwanag, at wala nang matitira sa iyo. Ngunit hindi man lang natinag si Gogeta. Ngumiti siya ng may kumpiyansa, at marahang itinaas ang isang kamay. Ang aral ay wala sa pag-atake, kundi sa pag-unawa kung sino ang tunay na kumokontrol sa kadiliman. Tandaan mo, ang liwanag ang siyang Panginoon ng lahat. Bigla, sabay na sumabog ang kanilang mga enerhiya. Nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan sa iisang punto na nagdulot ng napakalaking pagsabog na nagliwanag sa buong kaharian. Ibinuhos ng Grand Priest ang lahat ng kanyang lakas habang sumisigaw, samantalang si Gogeta ay nanatiling kalmado, isang kamay lang ang gamit at may ngiting puno ng kumpiyansa.
Napakalakas ng presyon na kahit ang daigdig sa orihinal na dimensyon ay nayayanig sa unang pagkakataon. Nararamdaman ng kanilang mga kaibigan ang matinding pag-alo ng kapangyarihan. Unti-unting itinutulak pabalik ng liwanag ni Gogeta ang kadiliman. Ngunit hindi niya namamalayan, ang tarangkahan sa likod niya ay dahan-daang sumisipsip ng mga partikulo ng liwanag. Ito ang lihim na bitag ng Grand Priest. Nagpatuloy ang matinding puwersa hanggang may kakaibang nangyari. Nakaramdam si Gogeta ng isang biglaang pagyanig sa loob. Parang may damaloy na kilabot sa kanyang katawan. Agad niyang itinaas ang isa pa niyang kamay, at seryosong dinagdagan ang kanyang kapangyarihan, lampas pa sa anumang ipinakita niya noon. Sumabog ang enerhiya sa paligid nila. Sa loob lamang ng isang segundo, ang buong dimensyon ay yumanig sa isang napakalakas na pagsabog na lumamon sa lahat. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, tumayo si Gogeta, tahimik na nag-iisip. Mahina niyang bulong sa sarili. Ano itong pakiramdam na ito? Kung nahuli ako ng isang segundo, iyon na ang katapusan ko. Hindi ko pa ito naramdaman kailanman, parang ang aking mismong diwa at espiritu ay nayayanig. Matapos hungo pa ang unos, lumutang ang Grand Priest sa kawalan, ang kanyang katawan ay wasak dahil sa epekto ng pagsabog. Tinitigan siya ni Gogeta, naghihintay ng anumang galaw o reaksyon. Ngunit biglang may kakaibang napansin siya. Ngumiti ang Grand Priest, isang kakaibang ngiti sa kabila ng lahat ng pagkawasak. Pagkatapos, bigla siyang nagsimulang bumagsak pababa, palubog sa mas mababang ulap ng dimensyong iyon, na para bang nilalamon siya ng mismong lugar. Lumaki ang mga mata ni Gogeta sa kanyang nakita, ngunit hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Mas kakaiba pa, hindi doon nagtapos ang pagbagsak. Patuloy na lumubog ang Grand Priest pababa, hanggang sa tuluyan siyang naglaho sa kailaliman ng panibagong antas ng dimensyong iyon. Dito na nagtatapos ang Part 8, subscribe na para sa kasunod nito. Salamat.